love stories. Kung sino ang mga mas nagbibigay, sila ang pinagpapala. Kaya huwag tayong magsawang maging biyaya lalo na sa mga taong sa puso natin napalapit na. Ikaw kabarangay, gaano mo kamahal ang iyong pamilya? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Errol. 32 years old at kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho dito sa London, United Kingdom. Kasama ko po rito ang mag-ina ko at dito ko na rin nakilala ang asawa ko. Taga rito po siya, Papa Dudut, pero mahal na mahal po niya ang kulturang Pilipino. Malapit din siya sa pamilya ko sa Pilipinas at palagi kaming umuwi tuwing Pasko hanggang Bagong Taon. Pero hindi po love story namin ng wife ko ang gusto kong i-share sa inyo, kundi ang kwento ng pamilya namin. Papa Dudut, tubong masbate po ang angka namin pero napadpad kami sa Rizal. Hindi kami mayaman pero hindi rin naman po naghihikahos. Dati pong machine operator ang tatay ko sa Pasig bago sila nakapagpundar ng telahan at tindahan ng mga damit sa bayan ng Taytay. Yun na po ang magkasama nilang pinagkakabalahan ng nanay ko hanggang sa kasalukuyan. Dalawa lamang po kaming anak nila, bunso ako at may nakakatandang kapatid ako na si Ate Aida. 5 years ang tanda niya sa akin. Close po kami ng ate ko, Papa Dudut. Role model ko siya dahil mabait siyang anak at lagi niyang napapasaya ang mga magulang namin. Pero noong 18 years old na siya ay nabuntis siya ng boyfriend niya at nalaman niyo ng parents namin. Nagkasamaan sila ng loob pero sa huli ay pinatawad at tinanggap pa rin nila si ate. Kaya lang ay hindi po tumagal yung pagsasama ni na ate at ng boyfriend niya. Pagkatapos ng 5 taon ay nalaman ni na mama at papa na sinasaktan siya nito physically at ng bababae pa. Pinaghiwalay sila ng mga magulang namin at simula noon ay sa bahay na namin tumira sina ate at ang pamangkin ko. Para sa akin ay walang kaso yon dahil mahal na mahal ko po silang pareho, Papa Dudut. Sino yan? Ako to, ate. Sandali lang. Ate, umiiyak ka ba? Ha? Wala to. Shh, napuwing lang ako. Napuwing ka dyan. Ate, di mo ako maluloko. Halata namang umiiyak ka oh. Kahit kailan talaga wala akong maitatago sa'yo. Kilala kita. Magkapatid tayo. Anong problema? Wala naman. Oh, teka. May kailangan ka ba? Sabi kasi ni na mama at papa, hindi ka pa raw nagdi-dinner. Kararating ko lang galing school. May ginawa kasi kaming project. Yayayain sana kitang kumain. Ganon? Oo, kaya tara na. Wala akong gana eh. Mamaya na lang siguro. Sabi ko na eh, may problema ka talaga. Yun yung dahilan kaya ka umiiyak no. Oo. Pwede naman natin pag-usapan. Ikwento mo sa akin para gumaan yung nararamdaman mo, ate. Pero baka nagugutom ka na. Makakapaghintay naman yung sikmura ko. O sige, pasok ka muna. Sige. Upo ka na lang dyan sa kama. Iusog mo na lang yung mga damit na natupi ko na. Mga nilabhan ko yan kanina. Sige, ate. Huhulaan ko. Tungkol na naman ba yan dun sa dati mong kinakasama? Oo eh.
Tinawagan mo na naman ba siya, ate? Oo, pero nalaman ko may iba na siyang kinakasama. Ha? Seryoso ba yan? Seryoso. Tapos sinabihan niya ako na hindi na siya makakapagbigay ng sustento sa anak namin. Nag-iipon daw kasi siya ng pera para dun sa panganganak ng bago niya. Kapal ng mukha na. Anong sinabi mo sa kanya? Katulad nung dati, nagalit ako. Tinanong ko kung paano niya nagawa sa amin ng anak ko na basta na lang ipagpalit sa iba. Pero sinumbatan niya ako. Ako naman daw yung umalis at kami yung nang iwan sa kanya kaya wala akong karapatang magalit. Matagal ka na niyang niloloko, tapos sinasaktan ka rin niya. Lakas naman ng loob niya na sisihin at sumbatan ka. Ay, ate naman. Bakit hanggang ngayon gusto mo pa rin makipagbalikan sa lalaking yun? Hindi ko rin alam ang sarili ko. Alam ko naman na hindi ko deserve na saktan at abusuhin pero parang hindi ko naman kaya mawala siya sa akin. Kaya lang, mukhang wala na talaga. Hindi na maaayos yung pamilya namin kasi may iba na siya. Sorry ate, pero para sa akin, matagal nang sira yung pamilya niyo at kasalanan niya yun. May kasalanan din naman ako. Siguro kasi hindi ako naging sapat sa kanya. Ang sabihin mo, masyado siyang mapaghanap. Kung pwede ko lang talagang pangahan ngayon yung lalaking yun, gagawin ko. May ganti man lang kita sa kanya. O kaya kahit isang malakas na sapak lang ate. Talagang ayaw mong naagrabyado ang ate mo Ayoko talaga. Kaya nga ang saya ko nung naghiwalay na kayo eh. Kaso, nakakalungkot din naman ngayon kasi mukhang di ka pa rin okay. Ang hirap naman kasi maging okay. Hanggang ngayon kasi, mahal ko pa rin siya. Pero kailangan kong kayanin para sa anak ko. Hindi ka naman namin minamadali na maging okay agad ate. Basta kahit na anong mangyari, nandito lang kami ni na mama at papa. Lalo na ako. Pwede mo akong kwentuhan. Makikinig ako kahit na paulit-ulit pa yan. Kapatid mo ko. Paramay mo ko lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Salamat, Errol. Sa totoo lang, gumaan ng konti yung loob ko nung naikwento ko na sa'yo. Walang anuman. Basta kung anumang bumabagabag sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Saka malalampasan mo rin yan ate. Nagawa mo at kinaya siyang iwan para sa kapakanan niyong mag-ina. Alam ko wala ako sa sitwasyon mo pero kahit papano, naiintindihan ko kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin makabitaw. Hayaan mo na muna. Iiyak mo lang. Magiging maayos din ang lahat. Aminado ang ate ko na nabulag siya sa pag-ibig at pinagpalit niya yung pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral noong pumayag siyang may mangyari sa kanila ng dati niyang kinakasama. Mula nang bumalik siya sa bahay namin ay walang araw na hindi ko nakita sa mga mata ng kapatid ko yung hiya at pagsisisi dahil sa sitwasyon nila noon ng pamangkin ko. May pagkakataon din na narinig ko siyang umiiyak at nagmamakaawa sa lalaking yon habang kausap niya sa cellphone. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagbabalikan nila. Gusto ni ate na sila ang piliin sa halip na yung bago nitong kinakasama. Dahil doon ay alam kong hindi pa rin nakakapag-move on si ate kahit na naranasan niyang abusuhin at saktan ng taong mahal niya. Nalulungkot din ako para sa pamangkin ko dahil hindi man lang nito mararanasan na magkaroon ng buong pamilya. Pero naniniwala po ako na masyado nang makaluma ang konseptong ito. Para kasi sa akin ay walang silbi ang pagiging buo ng isang pamilya kung meron namang nang aabuso. Hindi dapat ginagawang normal ang pagtitiis sa pang-aabuso sa loob mismo ng tahanan para lamang masabi na kompleto at buo ang isang pamilya. Kaya sang-ayon po ako noong binawin ni na mama at papa si ate sa abusado niyang kinakasama. Galit na galit po ako sa lalaking yon, Papa Dudut. Hinding-hindi ko po siya mapapatawad sa ginawa niya sa kapatid ko at sa anak nila. Napapatanong nga ako sa sarili ko kung bakit may ganong klase ng mga tao. Yun bang nasa kanila na ang pamilya na pinapangarap ng iba pero nagagawa pa rin nilang ipagpalit. Alam ng parents ko na close kami ni Ate Aida, Papa Dudut, lalo na ni Mama.
Kaya nga hindi na bago sa amin na minsan ay napag-uusapan namin yung sitwasyon ng kapatid ko, Papa Dudut. Ma, ako na po maghuhugas dyan. Maupo na lang po kayo at tapusin niyo yung kinakain yung cake. Sigurado ka ba, anak? Opo, saka kayo na rin yung nagluto. Baka mapasma kamay niyo. Mamaya ka na maghugas dyan. Upo ka muna tapos samahan mo ko kumain dito. May isang slice pa kasi ng cake na dala ng papa mo. Ubusin mo na para hindi ko na ilalagay sa ref. Sige po. Kumain na po ba nito si ate? Parang di ko siya nakitang kumuha ng cake kanina. Hindi nga eh. Walang gana yung ate mo. Paborito pa naman niya to. Baka hanggang ngayon malungkot pa rin siya. Ano bang ikalulungkot niya? Yung paghihiwalay nila nung tatay ng anak niya? Opo. Eh bakit niya ikalulungkot yon? Dapat nga magalit siya sa lokong yun eh. Sabihan ba naman siya na di susustentuhan yung anak nila? Napaka-irresponsabling lalaki. Yun na nga po, ma. Sobrang kapal ng mukha ng lalaking yun. Sarap pangaan. Mabuti pa nga nang makaganti naman tayo doon. Seryoso? Gusto niyo ako makipag-away? Siyempre biro lang. Pero kasi ako yung nasasaktan sa sitwasyon ng ate mo. Sinabi ko nga sa kanya na ireklamo niya yung hindi pagsusustento eh. Pero siya na rin ang may sabi na wag na lang gawin yon. Kaya naman daw niya buhayin yung anak nila. Ang lambot talaga ng puso ni ate pagdating sa lalaking yun. Ganun yata talaga kapag mahal mo, ma. Bakit niya mamahalin yung ganong klaseng lalaki? Ni hindi nga iniisip nung lalaking yun na magiging kinabukasan nilang mag-ina. Hay! Ibang klase. Lakas pa ng loob na ipangalanda ka na pinagpalit niya yung ate mo. Sinabi pa na sina ate naman daw yung umalis at nang iwan. Kaya siguro malakas ang loob na ipagpalit sila. Naaawa talaga ako kay ate kasi hindi niya deserve yun, ma. Kahit naman sino maaawa sa ate mo. Kaya ikaw, wag na wag mong gagayahin yung ganong klaseng lalaki, ha? Si mama talaga. Sumagot ka na lang, Errol. Ma, hindi niyo na po kailangang sabihin niyo sa akin. Nakita ko naman po kung paano tratuhin ng lalaking yun si ate. Kaya hindi ko yun gagayahin pag ako naman yung nagkaroon ng pamilya. Pero saka na yung pagpapamilya mo. Ang bata-bata mo pa. Magtapos ka muna ng pag-aaral, ha? Wag po kayong mag-alala. Kasi wala pa naman sa isip ko yun pagkakaroon ng sariling pamilya, ma. Magtatapos muna po ako ng pag-aaral para makapagtrabaho at makatulong sa inyo ni na papa. Nanghihinayang lang talaga ako na hindi na nakatapos ng pag-aaral yung ate mo. Pero ayoko na siyang sisihin ng paulit-ulit kasi nangyari na yon. Ang mahalaga, ligtas na siya mula dun sa mapang-abuso niyang kinakasama. Nagpapasalamat naman po si ate kasi magkakasama na ulit tayo. Lalo na po dahil sa second chance na binigay niyo sa kanya. Matitiis ba naman namin ang ate mo? Anak namin yon. Walang magulang ang kayang tiisin ng mga anak. Tandaan mo yan. Pero sana lang tulungan ni Aida yung sarili niya. Huwag na niyang hangarin na makipagbalikan sa ama ng anak niya kung ayaw niyang tuluyang masira ang buhay nila ng anak niya. Papa Dudut, naiintindihan ko po si mama dahil magulang siya. Nag-worry lamang siya sa anak niya kaya binawi niya si ate. Doon ko napagtanto na hindi lang pala ako yung nakakapansin na malungkot ang kapatid ko sa paghihiwalay nila ng dati niyang kinakasama. Pero pilit pong tinatago ni Ate Aida yung lungkot na yon para hindi naman makita. Nagpapasalamat siya sa mga magulang namin dahil sa kabila ng lahat ay nagkaayos pa rin sila at tinanggap pa rin siya sa bahay namin. Pero alam namin ni Mama na may kulang pa rin kay ate at hinding-hindi yon mapupunan ng pag-ibig na kaya naming ibigay sa kanya bilang pamilya. Sa kabila ng lahat ay umasa pa rin ako na may magandang mangyayari. Lagi ko pong pinapakita at pinaparamdam kay ate na gaganda rin ang takbo ng mga bagay-bagay. Bukod doon ay mahal na mahal ko ang anak niya. Kaya naman ang hiling ko lang ng mga panahong yon
Kung pagbibigyan pa ng Panginoon na magkaroon ng bagong tatay ang pamangkin ko, sana ay yun na talaga ang lalaking magmamahal ng totoo sa kanila ng ate ko. Hiniling ko noon na kung may darating man sa buhay ng ate ko, sana'y hindi na siya saktan o ipagpapalit sa iba, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong mga panahon na nagtatrabaho si Papa sa pabrika sa Pasig bilang machine operator, pananahin naman ng shorts, sando at bestida ang pinagkakabalahan ni Mama. Wala pa kaming negosyo noon o pwesto sa Tiangge, Papa Dudut. Laging sinasabi ni ate na gusto niyang magkaroon ng negosyo para sa mga magulang namin kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral at nakapagtrabaho. Pero hindi na yun natupad noong nabuntis siya at nagkaanak. Kaya siguro sumama rin ang loob sa kanya ng mga magulang namin dahil hindi biro ang tuition na ginastos nila para sa pag-aaral ni ate noon sa kolehiyo, na nabaliwala lang noong tumigil siya at nag-asawa ng maaga. Kaya yung pag-aaral ko na lamang po ang pinagtuunan ng pansin ng mga magulang namin, pero nahirapan pa rin kami noong naaksidente si Papa. Nabangga po ang sinasakyan niyang motor ng isang truck, dahilan para maapektuhan ang kanang binti niya. Ilang buwan din po siyang nag-therapy at doon napunta halos ang lahat ng perang inipon ng mga magulang namin. Nung umuwi si ate sa bahay namin ay naghanap siya ng trabaho para makatulong sa mga gastusin. Si Mama nag-alaga sa anak niya at tumutulong din po ako kapag wala akong pasok sa eskwelahan. Nagtatrabaho po bilang store clerk at cashier sa isang shawarma store sa mall ang ate ko. May mga pagkakataon na yung sweldo na niya ang bumuhay sa amin ng ilang buwan. Siya rin ang nagbibigay sa akin ng baon sa school at paggastos para sa mga projects ko. Mabuti na lamang at scholar ako sa isang university sa Maynila. Wala naman pong reklamo si ate kahit na hindi gaanong kalaki ang kinikita niya. Lagi niyang sinasabi na gagawin niyang lahat para makabawi sa amin na pamilya niya, Papa Dudut. Errol, kunin mo na tong baon mo. Ha? Binigyan mo na ako, di ba? Oo, pero dagdag mo na lang doon kasi nabanggit mo nung nakaraan. Diba sabi mo may project kayo? Baka maubos allowance mo kung dun mo kukunin. Kaya sige na, kunin mo na to. Wag na, ate. Anong wag na? Pagkakasyahin ko na lang yung binigay mo. Nakakaiya na rin kasi. At bakit ka naman mahihiya sa akin, ate mo ko? Kaya tanggapin mo na yan. Alam ko naman yun, pero may pangangailangan ka rin. May pinagkakagastusan kayo ng anak mo. Malaking bagay na nga yung sa'yo galing yung allowance ko eh. Dapat lang napagkasyahin ko yun. Responsibilidad kita, Errol. Kaya hindi mo kailangan mahiya sa akin. Tsaka kahit papano naman, may naitatabi ako para sa amin ng anak ko. Ikaw na rin kasi nagbabayad ng mga bills natin dito sa bahay, ate. Tapos sagot mo na rin mga pagkain natin mula nung di na makapagtrabaho si Papa. Dapat siguro talaga ituloy ko na yung plano ko. Planong ano? Maghanap ng part-time job para makabawas na sa gastos mo yung allowance ko. Mag-working student ka? Oo, pwede naman yun kasi di naman mahigpit sa school namin. Pero kaya mo kaya? Si ate naman, syempre kakayanin. Ang ibig kong sabihin yung pagsasabayin mo yung pag-aaral at pagtatrabaho. Demanding ang kolehiyo. Diyan pa lang sa kurso mo, inaabot ka pa nga na madaling araw kakaaral. Baka kapag nag-part-time job ka, mahati yung atensyon mo sa pag-aaral mo at bumaba naman yung grades mo. Hindi ko pa rin naman pababayaan yung pag-aaral ko. Alam ko, pero minsan madali lang yung sabihin. Pero kapag nagtatrabaho ka na, may punto na mapapabayaan mo pa rin yun. Tingnan mo ko, hindi na nakagraduate kasi pinili ko mag-asawa. Akala ko kapag nanganak ako, makakabalik ako sa pag-aaral. Makakapagtapos ako tulad ng pangarap sa akin ni na Mama at Papa. Pero hindi ko na nagawa kasi sobrang nakakapagod maging nanay. Hanggang sa nawala na lang din ako ng gana. Wala namang imposible, ate. Hindi pa lang siguro ngayon yung tamang panahon para bumalik ka sa pag-aaral.
Pero darating ka rin dun. Pero sa ngayon, hayaan mo na rin ako na tulungan kang mapagaan yung sitwasyon natin kahit papaano. Alam ko rin na gusto mo lang tumulong na mapagaan yung pamumuhay natin. Na-appreciate ko yon, pero maniwala ka. Ang laki na nang naitutulong mo sa akin kasi nandyan ka. Nakikinig ka sa mga kwento at kadramahan ko sa buhay. Si Mama, siya yung nag-aalaga sa anak ko kapag nasa trabaho ako. Ikaw rin, inaalagaan mo yung pamangkin mo, kaya mahal na mahal ka nung batang yun eh. Wala ngang bukang bibig kundi ikaw. Pamilya tayo, ate. At ang pamilya nagtutulungan, nagdadamayan. Kaya nga hayaan mo na lang muna ako na makatulong sa pamilya natin. Diyan ka na lang muna mag-focus sa pag-aaral mo. Pag nakatapos ka na, magtatrabaho ka rin naman. Huwag mo madaliin yung bagay na yun. Tsaka kayang-kaya ko pa naman eh. Kaya bilib talaga ako sa'yo, ate. Sus, bolero. Alam mo, sa lahat ng mga maling desisyon ko sa buhay, yung anak ko lang yung tama. Hinding-hindi ko pagsisisihan na dumating siya sa buhay ko at naging nanay niya ako. Kaya nga, araw-araw ako nagsusumikap sa trabaho para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Siya yung lakas ko, Errol. Pag nagkaanak ka na, mas maiintindihan mo yung pinanggagalingan ko. Naiintindihan ko naman kahit paano, ate. Kaya nga proud na proud kami sa'yo. Tapos ngayon, halos ikaw lang yung inaasahan namin. Lalo na sa mga gastusin natin sa bahay. Pangako, babawi ako. Kapag nakagraduate ako at nakapaghanap ng trabaho, ako naman yung tutulong sa'yo at sa pamilya natin. Salamat ha. Kung wala kayo, baka nabaliw na ako. Walang anuman, ate. Mahal ka namin eh. At hindi ka namin kayang tiisin. Hindi ko lang alam yung gagawin ko nun kasi masyado akong nabulag sa pagmamahal ko sa maling tao. Malaki rin yung pagsisisi ko kasi sinuway ko nun sina Mama at Papa. Wala naman silang hinangad kundi mapabuti ako pero naging matigas ang ulo ko. Ano ka ba, ate? Tapos na yun. Hindi mo kailangang paulit-ulit na sisihin yung sarili mo. Salamat talaga, Errol. Pero kunin mo na kasi tong pera. Sige ka, pag hindi mo to kinuha magtatampo ko. Pambihira naman oh. Nang guilt trip ka pa talaga. Sige na kasi. Papa Dudut, ganon ko kamahal si Ate Aida at hanga ako sa ipinakita niyang pagmamahal para sa anak niya. Hindi ko po kasi may imagine yung hirap na pinagdadaanan niya lalo na at mag-isa lamang niyang tinataguyod ang pamangkin ko. Kaya naman gano'n na lamang kataas ang respeto ko sa kanya. Proud ako sa kanya at sa lahat ng mga solo parent. Wala po akong ibang hiling noon kundi ang ingatan at gabayan siya ng Panginoon. Hindi lang kasi anak niya ang inaalagaan niya kundi kami rin ni na Mama at Papa. Kaya naman nangako ako noon sa sarili ko na magsisikap akong makapagtapos ng pag-aaral para magbunga yung pagsasakripisyo ng kapatid ko. Hindi nga nagtagal ay nakagraduate po ako bilang cum laude sa kursong secondary education. Nakapasa rin ako at nakakuha ng lisensya sa pagtuturo. Hanggang sa nakapagtrabaho ako sa isang pampublikong paaralan. Masaya po ako kasi natutulungan ko na po noon ang pamilya namin lalo na sa mga gastusin sa bahay. Hindi na rin po kasi nakabalik sa trabaho si Papa dahil sa kondisyon ng binti niya. Gumaling naman po siya pero hindi na niya kayang tumayo ng matagal tulad ng lagi niyang ginagawa noong nasa pabrika pa siya. Naging malaking dagok ang nangyaring yon para sa tatay namin pero hindi po namin pinaramdam sa kanya na pabigat siya sa amin. Kaya naman noong makaipon ako ng kaunting pampuhunan ay bumili ako ng isa pang makinang pantahi at mga tela para kay Papa. Tinuruan po siya ni Mama na manahi para mas madagdagan yung mga damit na shorts na binebenta nila. Nakakatuwa dahil kinahiligan naman yon ni tatay at naging bonding na rin nila yon ni Mama habang kumikita. Pero Papa Dudut, isa na namang pagsubok ang dumating sa pamilya namin na masasabi kong nagpabago ng pananaw ko sa buhay.
pa pong mamatay. Hindi ka pa mamamatay, Aida. Tigilan mo nga yung kakasabi mo ng ganyan. Pati tuloy ako naiiyak na rito. Ate, tama si Mama. Hindi ka pa mamamatay. Alam ko naman na lahat tayo doon din ang punta pero ayoko pa, Ma. May anak ako. Kaya nga magpapagamot ka. Tama si Errol. Saka mas mabuti ng maaga mong nalaman yung sakit mo. Hindi yung kung kailan malala na. Anong mas mabuti doon, Ma? Malala na rin naman yung sakit ko. Tsaka ang mahal-mahal ng dialysis ko, alam nyo lang. Magkakanda kuba-kuba ako sa pagtatrabaho. Tapos, doon lang din pala mapupunta. Parang ang hirap naman tanggapin noon. Tutulungan ka namin, ate. Di ba, Ma? Tutulungan natin si ate. Oo naman. Kahit naman papano may naipon kami dun sa maliit naming negosyo ng papa nyo. Pero Ma, nakakahiya. Anong nakakahiya doon? Anak ka namin. Saka sabi mo ayaw mo pang mamatay, di ba? Oo naman po, kasi maliit pa yung anak ko. Kawawa siya kapag nawalan siya ng nanay. Kaya nga magpapagamot ka. Tutulungan ka namin ni Errol. Hindi ka na dapat mahiya kasi pamilya mo kami. Ay, ewan ko ba naman sa'yo't bigla mong naisip yung hiya-hiya na yan? Kung bakit kasi sa dinami-dami ng tao, ako pa talaga yung tinamaan ng sakit na to. Marami namang mga masasama dyan. Yung mga kriminal, sana sila na lang. Wala naman silang binubuhay na anak eh. Hindi rin kami makapaniwala na magkakasakit ka ng ganyan, ate. Akala kasi namin gagaling ka rin pag nakapagpahinga ka pero iba na pala. Nakakabigla talaga. Pero naniniwala ako na pagsubok lang to sa'yo ng Panginoon para maging mas matatag ka, anak. Kaya wag na wag kang susuko. Wag na wag kang magpapatalo sa sakit mo. Susubukan ko, Ma. Pero nahihirapan pa rin po kung tanggapin ito. Kasama mo naman kami, ate. Hindi ka mag-isang lalaban dyan sa sakit mo kasi nandito kami ni na Mama at Papa. Pati yung anak mo, hindi ka namin iiwan. Thank you, Errol. Hindi ko alam yung gagawin ko kung sakaling wala kayo. Hindi ka namin pababayaan. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sundin mo lang yung sinabi sa'yo ng doktor. Iwasan mo yung mga pagkain at inumin na bawal sa'yo. At magpagamot ka para bumuti yung pakiramdam mo. Para naman kayong doktor magsalita, Ma. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. At gusto kong alagaan ka kasi anak kita. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala kasi nandito kami para sa'yo, ate. Basta ipangako mo sa amin na lalaban ka para sa anak mo. Siyempre marami pa kayong pagsasamahan. Nung nakaraan nga nabanggit niya sa akin kung gaano kanya kamahal. Talaga? Oo, nagkwentuhan kasi kami. Tinanong ko siya kung ano yung pangarap niya. Gusto niya raw maging piloto. Kasi gusto mo raw makasakay ng eroplano kaya sabi niya siya yung magmamaneho. Nakakatuwa talaga yung apo ko. Napakabibo. Kanino pa po ba magmamana yung apo niyo? E di sa tito. Ay nako. Akala ko sasabihin mo sa akin nagmana. Joke lang. Sa'yo talaga mana yung anak mo, ate. Sa akin lang pagdating sa kapugian. Kitang-kita ko sa mga mata ni Ate Aida ang matinding takot noong sabihin niya sa aming may chronic kidney disease siya. At malala na yon dahil kinakailangan na niyang sumailalim sa dialysis. Pero higit pa roon yung takot niya dahil meron po siyang anak na maiiwan sakaling hindi bumuti ang kalagayan niya, Papa Dudut. Napakabata pa po ng pamangkin ko para maulila sa ina. Kaya naman ramdam namin ang matinding sakit at pangamba sa mga salita ni Ate Aida. Ang totoo ay nagpapakatatag lamang ako pero nadudurog na rin ang puso ko ng mga sandaling yon. Kaya nga kahit papaano ay ginagawa ko ang lahat para gumaan yung usapan namin. Sa kabila ng lahat ay pamilya pa rin naman ang magdadamayan. Yun po ang laging sinasabi sa amin ni na Mama at Papa. Kaya naman napanatag ang loob namin ng kapatid ko. Pero alam ko na nandun pa rin yung takot sa puso ni Ate Aida. Bukod kay Mama, ako po ang kasakasama ni Ate sa mga dialysis niya.
Ako na rin po ang nagsilbi niyang kanang kamay sa bahay namin, lalo na't marami na siyang mga bagay na hindi kayang gawin. Malaki po ang ibinagsak ng katawan ni Ate Aida, namayat siya ng sobra, pero siya pa rin yung kapatid ko na positibo at walang reklamo. Hindi po nawawala ang paniniwala ko na magiging maayos din ang lahat, Papa Dudut. Hanggang sa nakapagdesisyon po ako na handa kong ibigay ang isa kong kidney sa kapatid ko para madugtungan pa ang buhay niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nung una ay tinanggihan po ni Aida ang suhestyon kong sumailalim kami sa kidney transplant dahil maapektuhan noon ang kalidad ng pamumuhay ko. Sinabi niya sa akin na bata pa raw ako at marami pa akong pwedeng gawin na posibleng hindi ko na magawa sakaling maoperahan ako. Pero para sa akin lahat ng mga bagay na yon ay walang saysay kung mawawala siya, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po ang kapatid ko at wala akong kayang hindi gawin para sa kanya. Kaya naman sa huli nakumbinsi ko po siya at ang mga magulang namin na i-donate kay ate ang isang kidney ko. Hindi ko na po i-detalye ang proseso pero naging successful naman po ang operasyon. Pero syempre under observation at strict monitoring pa rin po si Ate Aida hanggang sa tuluyan nang nakapag-adjust ang katawan niya sa bagong kidney na meron siya. Ako naman ay sinunod ko lamang ang payo sa akin ng doktor at hindi rin naman nagtagal ay nakapag-adjust na rin po ako. Nakabalik na rin ako sa pagtuturo at masasabi kong wala akong pinagsisihan sa naging desisyon ko, lalo na noong nakikita kong unti-unting bumabalik ang sigla ng pangangatawan ng ate ko, Papa Dudut. Laging sinasabi ng mga magulang namin na pareho kami ng kapatid ko na biyaya sa isa't isa. Kaya naman masayang masaya sila, Papa Dudut. Kamusta na pakiramdam mo, ate? Mabuti. Pero masakit pa rin ang tahi ko. Nakatulog ka ba ng maayos? Oo. Ikaw? Oo naman, ate. Kanina ka pa ba gising? Oo, kanina pa. Tapos nagbabrowse lang ako sa Facebook habang natutulog ka. Ay, sabi pala ni Mama, uwi lang daw siya sa bahay kasi isasama niya anak mo pagbalik niya rito. Gusto ka na raw makita. Sabado naman bukas kaya walang pasok. Gusto raw matulog dito. Mabuti nga, isang kwarto na lang tayo at may space pa naman dun sa upuan para sa mga bisita. Kaya nga eh. Ilang araw na rin tayo rito. Sana naman makalabas na tayo. Huwag kang magmadali. Dapat okay na talaga yung katawan natin bago tayo makalabas dito. Hindi mo ako masisisi. Feeling ko kasi ang tagal-tagal ko nang nandito sa ospital. Akala ko nga hindi na ako makakalabas ng buhay dito eh. Huwag mo naman sabihin yan. Akala ko lang naman. Nung operation day kasi, grabe yung kaba ko. Mukha lang akong kalmado pero kinakabahan talaga ako noon. Pero syempre, nagdasal ako na sana maging ligtas tayong dalawa. Lalo ka na kasi napakabuti mong kapatid. Salamat sa pag-donate mo sa akin ng isang kidney mo ah. Malaking bagay yun para madugtungan pa ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob yung ginawa mo. Hindi naman ako naniningil kaya wala kang kailangang bayaran sa akin, ate. Ginawa ko yun kasi mahal kita. Magkapatid tayo. Laging sinasabi ni na Mama at Papa na magtulungan daw tayo. Na magdamayan sa oras ng pangailangan. Kaya sinusunod ko lang yung bilin nila. Ay, ako rin naman, natakot nung bago tayo operahan. Nagdasal din ako. Sabi ko, kung may mawawala sa atin, sana ako na lang. Wag na ikaw. Ano bang pinagsasasabi mo? Siyempre kasi may anak ka, ako wala. Kung mawawala ka, paano na lang yung pamangkin ko, di ba? Hindi porke wala ka pang anak, hindi na mahalaga ang buhay mo. Baliw ka talaga. Baliw na akong baliw.
Pero buti na lang kasi mabait pa rin ang Panginoon. Wala siyang kinuha sa atin. Pareho niya tayong iniligtas. Isa pa, nagdasal talaga sina Mama at Papa para sa ating dalawa. Iba talaga yung kapangyarihan ng dasal ng mga magulang. Lagi tayong nililigtas. Kaya nga masayang masaya sila, ate. Ako rin, masayang masaya. Wala akong ibang hiling kundi maging maayos na yung pakiramdam mo. Yun din ang gusto kong mangyari sa atin. Para makabalik ka na sa pagtuturo. Malamang, miss na miss ka na ng mga estudyante mo. Miss ko na rin sila. Alam mo, proud na proud talaga ako sa iyo, Errol. Kasi tinupad mo yung pangako mo na makakagraduate ka. Tapos naging teacher ka at nakakapagturo na. Lagi kang pinagmamalaki ni na Mama at Papa. Siyempre, ganun din ako. Ikaw ba naman ang magkaroon ng kapatid na teacher? Marangal na propesyon kaya ang pagtuturo. Mahal na mahal ko ang pagiging teacher, ate. At masaya ako sa ginagawa ko. Pero nakakatawa lang kasi kahit ako mismo, may natutunan eh. Ano naman yon? Tungkol sa unconditional love. Na may mga bagay pala akong kayang gawin hindi lang para sa mga magulang natin, kundi para sa'yo na rin kasi kapatid kita. Natutunan ko rin na sulitin yung bawat sandali. Magpasalamat sa may kapal, sa mga biyaya kahit na hindi madali yung buhay natin. Kasi hindi natin alam kung kailan niya tayo kukunin. Pangalawang buhay na natin to. At gusto ko yun gamitin sa mas makabuluhang gawain na kasama kayong lahat. I-enjoy naman natin yung buhay, ate. Tama ka. May natutuhan din ako sa nangyari. Dati ayoko na lagi nagpipicture kasi nakukornehan ako. Tanda ko nga na sinabi mo yan nung pinipicturan ko kayo ng anak mo nung kumain tayo sa labas. Sabi mo nga corny at tama na yung isa. Pero makulit ako. Gusto ko kasi maraming pictures. Oo, pero natutuhan ko na wala namang kaso yon. Kasi yung mga picture na yun naman pwede nating balik-balikan para ipaalala yung mga simpleng memories natin. At tulad mo, gusto ko rin mas enjoyin yung buhay. Papa Dudut, nag-aral po si Ate Aida bilang virtual assistant at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho siyang muli. Less hassle po yun dahil nasa bahay lamang siya at hindi kailangang bumiyahe, papasok at pauwi mula sa trabaho. Tapos nakakapag-bonding at naasikaso rin niya ang anak niya. Binigyan din po niya ng perang pangpuhunan ng mga magulang namin para makapag-expand ang negosyo nila. At yun na nga po yung telahan at tindahan nila ng mga damit at punda sa Taytay, Tiangge. Doon na po nagsimulang umasenso ang pamilya namin dahil sa pagtutulungan namin. Lumipas pa po ang ilang taon at naging maayos po ang takbo ng lahat. Nagtuloy-tuloy ang mga biyaya na dumarating sa pamilya namin at sa kabuhayan namin. At walang hanggan po ang pagpapasalamat ng mga magulang namin sa Diyos. Lalo na sa pagkakaloob ng ikalawang pagkakataon upang madugtungan ang buhay ni Ate Aida. At pagkatapos ay natupad din ang panalangin namin ni Mama na sana'y makatagpo si ate ng isang lalaki na magmamahal sa kanila ng anak niya. At yon ay sa katauhan ng boyfriend niyang si Mike. Isang araw ay meron pong binalita sa amin si Ate Aida. Dahilan para lalo po kaming maging maligaya para sa kanya. Ma, nasan po si Papa? Ay nako, yung papa niyong yon ang aga matulog. Malamang nandun na sa higaan, naghihilik na. Teka, bakit mo nga pala hinahanap ang papa mo? May sasabihin po sana ako sa inyo. Sa amin mo na lang sabihin, ate. Oo nga, pakikinig naman kami ni Errol. O sige. Paano kung sabihin ko mag-aasawa ulit ako? Papayag po ba kayo? Ha? Ibig sabihin, nag-propose na si Kuya Mike? Oo at hindi lang, Aida. May pasuspense ka pa eh. Pero sagutin niyo muna yung tanong ko. Malamang papayag kami. Nasa tamang edad ka na naman. Saka alam naming mabait at mapagmahal yung boyfriend mo.
Ay, hindi ba, Errol? Opo. Ano na ate? Nag-propose na ba si kuya sa'yo? Tada! Oo. Tingnan niyo yung daliri ko. Ayan yung singsing, oh. Tingin nga. Aba, oo nga. Tingnan mo yung singsing ng ate mo. Ang ganda, di ba? Oo nga ma, bagay na bagay kay ate. Pero kailan pa siya nag-propose? Kanina lang, dun sa date namin. Kaya pala tanong ng tanong sa akin tungkol sa kasal. Kung saan ko raw gustong ikasal. Kung sa simbahan, sa beach ba o garden wedding tulad ng mga artista. Hindi ka man lang ba nagtaka? Hindi. Hay nako. Palibasa, yan yung bagay na hindi ginawa sa nung dati mong kinakasama. Kaya deserve na deserve mo yan, nak. Yung pakasalan. Thank you, ma. Tama si mama. Masaya kami para sa'yo kasi nahanap mo na yung lalaking magmamahal sa'yo at sa anak mo. Yun bang makakasama mo habang buhay? Kasi pakakasalan ka at may plano para sa future nyo. Oo nga po eh. Masayang masaya po ko kasi dumating siya sa buhay ko. Hindi ko po akalain na mabibigyan pa ako ng second chance na magmahal ulit. Bonus pa yung kasal ko kaya excited na po ako. Excited na rin kami para sa'yo, nak. Siguradong matutuwa yung papa mo kapag nalaman na ikakasal na ang unika iha niya. Alam mo namang mahal na mahal ka nun. Siguradong iiyak yun pag nakita niyang nakasuot ka ng wedding gown. Sigurado po yan, ma. Si papa pa ba? Congratulations Ate Aida! Congratulations, nak. Thank you, ma. Thank you, Errol. Payakap nga po sa inyo. Naiiyak ako eh. Ay, bakit ka naman umiiyak? Wala lang po. Natutuwa lang. Payakap na po. Sige, yakap na. Errol, sumali ka rito. Sige na nga, kahit ang corny tingnan. Anong corny? Joke lang naman po ma. Ay, ang lalaki na ng mga anak ko. Parang kailan lang ang liliit nyo pa. Basta mga anak, proud na proud kami sa inyo ng papa nyo. At mahal na mahal namin kayo. Pagkalipas po ng 6 na buwan ay kinasal na si Ate Aida at ang boyfriend niya, Papa Dudut. Intimate garden wedding ang kasal at sobrang saya po ng kapatid ko. Masayang masaya din po mga magulang namin at napaiyak nga si Papa tulad ng inaasahan namin. Kahit naman ako ay hindi na rin napigilan ng pagiging emosyonal. Pero hindi ko lang pinahalata dahil baka tuksuhin nila ako. Wala pong pagsidla ng saya at pasasalamat sa puso ko. Dahil sa wakas ay nakamit na ni Ate Aida yung happy ending sa piling ng lalaking mahal niya at mahal siya. Sobrang deserve niya ang ganong klase ng pakiramdam. Sa kasalukuyan ay nasa mabuting kalagayan naman po kaming pareho ni ate at syempre marami pong nagbago sa lifestyle namin. Pero lahat ng yon ay sinunod namin para mas mapangalagaan at maingatan ang ikalawang buhay na pinagkaloob sa amin ng may kapal. At kahit na malayo na kami sa isa't isa dahil sa ibang bansa na ako nakatira ngayon, palagi ko pa rin pong naaalala ang pamilya ko na nasa Pilipinas. Hindi po naputol ang komunikasyon namin, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at marami pong salamat kung sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay namin. Sana rin po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. More power and God bless. Sa Barangay Love Stories sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Errol. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.